natin. Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. At 17 ng buwan ng Pebrero. Oil price increase sa kasado na ipatupad bukas. 80 centavos itataas kada litro ng gasolina at diesel. Supply ng kamatis dumagsa sa mga pamilihan. Presyo bumagsak sa 15 pesos kada kilo. Interest rates ng salary loan at calamity loans ng SSS. Target bawasan ngayong 2025. Banta ni dating Pangulong Duterte na patayin ang 15 senador, isang political propaganda ayon sa NBI. Di na kayo nasanay. Puro joke-joke lang yan. The order is dead or alive. Ano ka mo dong? Ex-account naman ni Facebook account ni dating Vice President Leni Robredo na-hack. Yung ex-account lang yung dating Twitter. Ganun ba yun? Ex na siya kasi ngayon, di ba? Nung kinuha ni ano. Iba pa yung FB account. Iba pa yung lakay. Mga lumabag sa election gun ban, halos nasa 1,000 na ayon sa Philippine National Police. 5 barkong pangyera ng China namatan sa baybayin ng Camarines Norte. Ikot-ikot na, Sambales, Palawan, La Union, Pangasinan, Bicol naman ngayon. Lahat ng karagatan natin lakay. 8 pang lugar sa Metro Manila kasadong magdeklara ng dengue outbreak. Naku, ingat mga misis. Van naman at isang pick-up truck nagbanggaan sa Jensan, 4 ang patay, 13 ang sugatan. 366 million pesos na sports at luxury cars nasa kote ng customs sa isang showroom sa Makati. Di ba last week mga sports cars yung mga nasabat ni ng mga taga-customs? Kumusta ka na, Juvimax? Ha? Abay, lahat na yata ng mga sports cars. Lamborghini, Ferrari, ano pa ba, ha? Meron pa nga Rolls Royce. Oo, lakay, tama. Last week yun, di ba? Wala tayo na bakit hindi pangalanan yung mga may-ari niyan? Commissioner Bien Rubio. At ngayon sa detalye natin mga balita, naku mga kuya, kapit lang.
Abay, huwag ma-high blood mga kuyang mga drivers. Jeepney drivers, taxi drivers, truck drivers. Dahil aarangkada na bukas, araw ng Martes, ang medyo malaki ang pagtaas sa presyo ng petroleum products. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil companies, at least hindi na Department of Energy ang nag-a-announce. Tataas mga kuya ng 80 centavos kada litro ng gasolina at diesel. Habang may dagdag presyo din kada litro ng kerosene, alam niyo mga ating kung magkano? 10 centavos lang naman. Ayan. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Petron, Sea Oil Caltex at Petrogas bukas alas 6 ng umaga. Kaya ngayon pala mga kuyang, full tank nyo na. Pipila ako mamaya, Lakay. Good news naman, Lakay, sa mga mahilig magkamatis. Di mo magpetakti kamatis, di ba? Ay, sarap ng kinamatisan. Bagsak presyo na ang kilo ng kamatis sa mga pamilihang bayan. Ito ay dahil sa sabay-sabay na umani ng kamatis ang mga magsasaka sa Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan at Nueva Vizcaya. Ang dating 300 pesos hanggang 400 pesos na kada kilo ng kamatis ngayon ay 15 pesos hanggang 20 pesos na lamang sa farm gate. Habang ang presyo naman ng sibuyas sa Central Luzon ay umaabot sa 80 pesos hanggang 100 piso kada kilo. Ngunit ito na, pinangangambahan ng mga magsisibuyas na bumagsak ang presyo ng kanilang produkto oras na dumating ang inimport na 4,000 metric tons na sibuyas. Matatandaang noong nakaraang taon ay umabot sa 700 piso ang kilo ng sibuyas na agad inimbestigahan. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin napapanagot sa sinasabing hoarding at economic sabotage na nangyari. Samantala, good news para sa mga SSS members. Target ng Social Security System na magpatupad ng mas mababang interest sa kanilang salary loan at calamity loan ngayong 2025. Ayon sa Presidente at Chief Executive Officer ng SSS na si Robert Joseph Declaro, posible na muling suriin ang interest rate ng salary at calamity loans dahil sa matatag na investment portfolio ng SSS. Sa kasalukuyan, ang interest rate para sa mga loan programs ng SSS ay nasa 10% kada taon. Nire-review na rin ng ahensya ang guidelines sa Annual Confirmation of Pensioners para mapasimple ang requirements at verification processes ng mga pensioners. Naku, yan ang gagawin ninyo, Mr. Joseph Declaro, ha? Abay, hirap na hirap po ang ating mga pensioners, mga senior citizens na mag-apply dahil sa napakahirap na proseso ng pag-apply para magkaroon ng pensyon. Sinabi ni Declaro na nakalinya na rin sa kanilang programa ngayong taon ang pagpapahusay ng collection compliance sa mga self-employed professionals. Abay, una yung mga employees na napakarami ang mga empleyado. Ito niya sa pamagitan ng pag-ugnayan ng SSS sa Professional Regulations Commission para matiyak ang matatag na coverage ng mga self-employed workers. Samantala, pinawi ng Bureau of Internal Revenue ang pangamba ng mga kumpanya na binisita ng ahensya noong nakalipas na linggo. Binigyang diin ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang hakbang ay walang layunin na patawan ng multa ang mga tinutukoy na business establishments. Ayon kay Lumagi, nagsagawa ng pagbisita ang opisina sa mga kumpanya mula Pebrero 10 hanggang 14, alinsunod sa Nationwide Tax Compliance Verification Drive. Batay sa record, sa unang
araw pa lang ng programa ay mahigit na sa 24,000 business establishments ang nadalaw ng ahensya. Niliwanag ng opisyal na hindi pinatawan ng penalty ang mga establishmento bagamat sila ay binigyan ng paalala at gabay tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. Noong 2024 ay umabot sa 2.852 trillion pesos ang naging koleksyon ng BIR na 13% na mataas kumpara sa naitalang revenues noong 2023. Samantala, posibleng bahagi lamang ng political propaganda ni dating Pangulong Digong Duterte ang sinabi nito tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Para niya namang hindi kilala si Dong, dating Pangulong Digong. Ayon sa National Bureau of Investigation, makita na hindi seryoso ang pahayag ng dating Pangulong Digong at bahagi lamang ito sa kanyang mga rhetorics. Wala rin manong pinangalan ng senador ang dating Pangulong Duterte kaya wala silang balak na imbestigahan pa. Taliwas naman sa ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na nagpatawag ng press conference at pinangalanan ang mga nais niyang ipapatay sakaling siya ay ma-assassinate. At ganito naman ang naging pahayag na dapat hindi na imbestigahan tungkol sa mga rhetorics ng dating Pangulong Duterte. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Iyan ba naman iimbestigahan pa? Dong, ha? Ano ba talaga order mo? The order is dead or alive. Ikaw talaga, Dong. Wag na yan. Dapat love lakan. Ayan, love na lang. Malaking hamon naman para sa House Prosecution Team kung kailan sisimulan ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na nahihirapan ang House Prosecutor sa paghahanda sa paglilitis dahil hindi pa nila alam ang rules o panuntunan ng impeachment court. Ayon kay Gutierrez, general preparations lang ang ginagawa ng prosecution kabilang ang timeline, mga prosesong papayagan at ipagbabawal, pati ang pagkuha ng external lawyers. Bukod dito, tuloy-tuloy din ang paghahanda nila kahit na maisipan ni Vice President Sara na magbitiw sa pwesto dahil mayroon pang re-resolbahing issue ng perpetual disqualification. Narito si One Rider Party List Representative Gutierrez. Admittedly, kapag gumalaw na po yung Senado, at least preliminarily, at least regarding to the rules, kapag meron na po tayong mas idea kung which processes would be adopted from yung rules of court, which processes would be dealt without, I think that would be easier for us in the part of preparation. But in the meantime po, general preparation po yung Tanggap din ni Gutierrez ang inihaing petisyon sa Korte Suprema para sa paglalabas ng writ of mandamus para atasan ng Senado na simulan na ang impeachment trial. Bukod sa taong bayan, mga legal luminaries na rin ang nagpapaliwanag na dapat litisin na agad ang ikalawang Pangulo. Samantala, nahak naman ang Twitter account o X account ni dating Vice President Leni Robredo nitong Lunes, February 17. Sa kanyang Facebook post, nagbabala si Robredo sa publiko na nahak ang kanyang X account. Baka magamit pa ito, ha? At nag-share din ang anak ng dating Vice Presidente na si Aika na isang post para i-anunsyo na ang lahat ng bagong post sa naturang X account ng kanyang mami ay mula na sa hacker, kung saan nagpo-promote daw ito ng cryptocurrency. Sa ngayon ay wala pa rin update kung na-recover na ang X account ni dating Vice President Leni Robredo.
Samantala, isusulong ni Attorney Leandro Verceles Jr. sakali mang siya'y mahalal ay ang AI o Artificial Intelligence sa edukasyon. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyan diin ng tumatakbong senador na tututukan niya ang edukasyon ng Pilipinas upang maging world-class ito. Narito ang naging pahayag ni Verceles. Kaya ko na sa second phase, which is now artificial intelligence, magagamit natin lalo na dito sa education. Kasi nagpo-focus po ako sa, hindi lang education, world class, pinakamahusay sa mundo ng edukasyon. Para sa Pilipino, para sa estudyante, at saka sa out of school youth. Anya, sa kanyang programa ay target niyang makapagbigay ng 38 million na laptop sa bawat estudyante at iminumungkahin niya ring magkaroon ng Starlink ang bawat barangay para maging libre at accessible na ang internet sa mga estudyante. Narito muli si Verceles. Sa programa, kada isang estudyante magkaroon ng laptop. At saka yung laptop niyo, hindi lang yung ordinary laptop, talagang heavy duty yan. Di bagsak mo yan, okay pa rin yan. At saka water resistant para sa kung sakali kung magkaroon ng kalamidad, no? Nandyan yan. At siguro pwede sila magbayad na lang dyan pagka employed na sila. Pero matagal pa yun. So okay lang yun. Ibabawas na lang. Pero sa ngayon, we will give 38 million na laptops sa 38 million na estudyante at out-of-school youth. At saka yung internet, libre yan kasi meron na tayong Starlink, yung kay Elon Musk. Yung mga satellite, kada isang barangay, 42,046 barangays at saka 20,000 mga terminals sa mga eskwelahan. Sa pamagitan umano nito ay dadami ang mga professional, tataas ang sweldo at aangat ang buhay ng mga Pilipino. Naritong muli si Verceles. Pagka meron akong proyekto at platform, talagang inaaral ko palagi yan at saka grabing research ko dyan. Pagka meron na tayong AI sa edukasyon, dahil dun sa 1:1 education, I can promise you, dadami ang professionals. Lalakas ang sweldo, ang sahod ng mga tao dyan at saka aangat ang Pilipino, bating pamilya nila mula sa kahirapan at not only that, uunlad ang Pilipinas ng grabe. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. 5 barko de giyera ng China namataan sa baybayin ng Camarines Norte. Wow. At para sa mga gun owners, ayan, babala. Ha? Abay, umabot na sa 1,000 ang inaresto dahil sa paglabag sa eleksyon na gun ban. At 8 pang lugar sa Metro Manila kasadong magdeklara ng dengue outbreak tulad ng ginawa sa Quezon City. At 366 million pesos na halaga ng mga luxury at sports cars nasa kote na mataon ng customs sa isang showroom sa Makati City. Ang sa BGC ito Smuggled ba yan, Abu Commissioner Bien Rubio? Pwede ba magpa-picture doon, Laki? Ayan, katabi ng mga luxury vehicles. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:28. Break time! Oras, Dr. Bengli at Dr. Lynn Laureta. At birthday girl, Dr. Miriam Racho. Alas 4:35. Bago ang mga reports, standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Nasa 5 sasakyang digera na pag-aari ng China ang namataan sa baybayin ng Jose Panganiban, Camarines Norte ngayong araw ng Lunes. Ayon sa report o Facebook post ni Mayor Ariel Non, may mga nagpaabot sa kanyang opisina na tungkol sa mga namataang barkong pandigma ng China sa kanilang karagatan sa may Panganiban. Nag-aalala ang opisyal dahil malayo naman ang West Philippine Sea
para marating ang mga barko sa karagatan ng Camarines Norte. Actually, Mayor noon, matagal na yan ha? Kailan ko ba ibinabalita yan? January pa yata. Ayan, binabalita na natin yan. Ha? Hinabol pa ng mga Coast Guard pero hindi nahabol. Dahil dito ay nag-utos na rin ang Coast Guard at Philippine National Police Bicol na beripikahin ang nasabing impormasyon. Samantala, iniutos ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang malawakang spraying at fogging sa 142 barangay para makontrol ang dengue outbreak sa lungsod. Ayon kay Chief Epidemiologist Dr. Rolando Cruz, isinagawa ang spraying ngayong Monday, February 17 sa barangay Escopa 3 at sa iba pang mga lugar na may kumpirmadong kaso ng dengue. Humigit kumulang 76 na barangay ang minomonitor dahil ang mga kaso ng dengue sa lugar na ito ay lumagpas na sa tinatawag na epidemic threshold. Sinabi pa ni Dr. Cruz na hindi nila inaasahan ang outbreak dahil kadalasan bumababa ang bilang ng mga kaso ng dengue sa buwan ng Disyembre, Enero at Pebrero. At sa kaugnay na balita, hindi na itutuloy na isang barangay sa Quezon City ang pagpapakalat naman ng mga palaka para manghuli at kainin ang mga lamok sa lungsod. Ayon kay Barangay Matandang Balara Chairman Alan Franza, ito ang kanilang napagkasunduan ngayong araw ng Lunes matapos ang emergency meeting ng Barangay Council. Gagawin na lamang daw itong last option kung hindi pa mapababa ang kaso ng dengue sa kanilang barangay. At may mga sumakay din sa Mandaluyong City naman. Abay sila naman ay maglulunsad ng piso sa mosquito program. Ayan. Ayon kay Barangay Kapitan Carlito Sarnal, bagamat ito ay binabati ko sa social media, wala daw ibang layunin na ang kanilang programa kundi mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar naman. Sa ilalim ng programa, ang residente ay tatanggap ng pisong pabuya para sa bawat lamok na kanilang mapapatay. Ganon. Kaya lang pagka ano mo na yan, parang hindi na korteng lamok yan. Baka mamaya pagka... Yun ang alakay. Paano pag swatter yung ginamit mo? Maaaboy yun eh. Ganon. Oo. Kailangan spray. Okay, hampas. Ayan, okay, huliin mo. Nang buhay. Inalerto naman ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga residente nito laban sa dengue sa gitna ng mga sumisipang kaso ng sakit sa bansa simula Pebrero. Kasabay nito ang paglalatag ng lokal na pamahalaan ng 5 estratehiya upang maiwasang madali ng dengue ang mga Taguigenyo. Una na rito, yung research and destroy o paghahanap ng mga posibleng pamugaran ng lamok at pagsira sa gulong at iba pang maaaring maipunan ng tubig. Ikalawa, ang pagsusuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon at ang paggamit ng proteksyon tulad ng mosquito repellent. Pinayuhan din ng mga residente na magpa-check up agad o pumunta sa pinakamalapit na health center o ospital kapag may lagnat. Gayon din ang pag-misting sa mga lugar na nagdeklara ng outbreak. At ang panghuli ay ang pag-inom ng mga oral hydrating solutions o paglagay ng suwero kung kinakailangan. Una nang iniulat ng DOH na lumobo sa 28,234 ang mga kaso ng dengue sa bansa simula 1 ng Pebrero, 40% na mataas kumpara noong nakalipas na taon. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Zero media killing noong 2024. Resulta ng pinalakas na pagbabantay sa kaligtasan ng mga journalist. Alamin natin ang detalye mula kay Aris 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Ms. Thea, welcome sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Ang ulat ng Committee to Protect Journalists na walang Pilipinong mamamahayag ang napatay noong 2024. Ayon kay PTFOMS Executive Director Joe Torres, ang nasabing report ay mahalagang hakbang tungo sa ginagawang pangalaga sa kaligtasan at seguridad ng media workers sa Pilipinas.
Patunay niya ito ng pagsisikap at pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders, kabilang ang mga otoridad, media organizations at civil society sa pagtataguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamamahayag. Sa kabila nito, sinabi ni Torres na nananatiling vigilant at committed ang PTFOMS sa mandato nitong ipaglaban ang kapakanan at kaligtasan ng media at hindi dapat maging kampante. Kaya naman tiniyak ng opisyal na patuloy na babantayan at tutugunan ang lahat ng uri ng pagbabanta at pananakot laban sa mga mamamahayag, kabilang ang online attacks, intimidation at iba pang uri ng karahasan. Samantala, Lakay, naudlot ang pagbubukas ng Fort Santiago River Walk dahil sa masamang panahon. Bakit? Oo, ngayong hapon sana ang inaugurasyon ng nakumpletong Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project na pangungunahan dapat ni Pangulong Marcos. Pero ayon kay Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, iniurong ang aktibidad sa February 27. Mas prioridad daw ng palasyo ang kaligtasan ng lahat, kasabay ng paghingi ng paumanhin sa anumang abalang idinulot ng pagpapaliban ng event. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Anong mabibili sa gilid? May mga merienda ba doon? May mga kakanin ba? Kapag ganitong inauguration, Lakay, mayroon na mga kung ano-anong mabibili. Pero kapag napapasyal, may mga hindi ko matanda kung bukas pa rin yung mga establishmento na yun. Ayan, kasi yung mga turista o kaya tayo mga lokal. Ayan, pagkapunta doon, napagod tayo sa kaikot doon. Wala bang mabibilan ng merienda doon? Correct. Mani, pugo, magaganyan laki. Meron siguro Lakay kasi pag hindi pa ako pumupunta ng napapasyal talaga, Lakay. Ayan, coverage pa yung pinupuntahan doon. Sige, minsan pasyalan natin yan. Yan. Okay. Tama, Lakay. Maraming salamat, Miss Let. Maraming Lakay at Miss Thea. Kapag food crawl, Lakay. NBI at DOJ pinakikilos sa kill Senator's joke ni dating Pangulong Duterte. Idetalye mo ang balita, RH28, Raymond Dagpaas. Raymond. Pinakikilos ni Senate Minority Aquilino Coco Pimentel III ng National Bureau of Investigation at Department of Justice upang investigahan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ng 15 senador upang manalo lahat ng kanyang mga kandidato sa May 2025 election. Ayon kay Pimentel, nasa kanilang tingnan kung may nagawang krimen. Ngunit kung wala namang krimen ay dapat kalimutan na ito. Ganun pa man ang iniwalang senador ng isang taong laging patayan ang binabanggit sa tuwing magsasalita ay isang palatandaan ng seryosong personality disorder. Para kay birthday boy, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, sadyang mapagbiro lang ang dating Pangulo. Hindi naman daw natatakot si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa pagbabanta ng dating Pangulo dahil meron itong agimat. Matatanda na sa proclamation rally ng PDP senatorial candidates, binanggit ng dating Pangulo na kung kailangan ay patayin ng mga senador ay kanilang gawin para lang manalo lahat ang kanyang mga kakamping mga kandidato. Ito si Raymond Dagpaas, Mayor. Pati ba naman si Senator Coco sumakay din? Pinatulan pa. Alam ba natin ang dating Pangulong Digong joker meron bang magbabanta ng papatay na i-anunsyo pa sa entablado? Tsaka marami-rami yun, Lakay, 15. Yung mga pinabanggit kasi doon, Mayor, na sa tuwing may magsasalita daw kasi lagi na lang pinabanggit yung patayan. Ayun, dapat, pero inamin naman niya malamukhang kapag ganung pangyayari ay may problema may personality disorder at pagkakabanggit ni Senador Coco Pimentel, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dagpaas mula sa Senado. At kanman kasi dong, bas-basa may mga joke-joke. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga,
talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ano dong, dead or alive na naman? The order is dead or alive. Samantala mula sa Kamara, aba, pati ang Kongreso, ha? Sumakay din, sumakay pa kayo. Ang Kamara umalma naman sa pagbaliwala ng NBI. Sa banta ng dating Paulong Digong na ipapatay umano ang mga 15 senador. Aris number 12, Milky Regunan, please come in, Milky. Lakay at Teya, hindi dapat kinukonsinti ang mga banta ng pagpatay at lalong hindi dapat tinatanggap ang mga palusot na ito'y joke lang. Reaksyon to ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong dahil malamig ang pagtanggap ng National Bureau of Investigation na imbestigahan ang banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa banta ni dating Pangulong Duterte, ipapatay na lamang daw ang 15 senators para ang mga kandidato na kanyang inendorso ay manalo. Binigyang diin ni Adjong, hindi pinapayagan ng ganito mapahayag lalo na kung mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Narito si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Well, if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Diba? Kung ang ordinaryong tao, inaaresto mo dahil nag-joke lang siya ng bomba or may papatayin, I don't see any reason why it should also be applied to a certain individual simply because he is higher in stature or in influence. Mamayan nga, magsabi lamang ng bomb joke, agad nang aarestuhin. Git ni Adjong, hindi dapat payagan ng ganito mga pagbabanta at lalong hindi dapat maging polisiya ang mga palusot na ito'y joke lang. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na ko nasanay. The order is dead or alive. Hindi yan dong, ayan. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ayan na. Basa mo na dong yung mga joke mo. US Typhoon. Ay, ko pala. US Typhoon missile isasabak sa Catex Katihan ng Philippine Army. Idatay mo ang balita, RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Nistea, kinumpirma ng Philippine Army na magiging bahagi ng unilateral exercise nito ang Typhoon Medium Range Capability o MRC missile ng Amerika. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, ito ay sa kasagsagan ng Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan na isasagawa sa buwan ng Marso. Bagamat hindi ito papuputukin o sisindihan, sinabi ni Galido na sasanayin ng hukbo sa pagbitbit ng MRC, lalo't pinag-aaralan ng militar na makakuha ng armas na may kaparehong kapasidad. Magugunitang dinala sa bansa itong Typhoon missile noong kasagsagan ng Slack-Lead exercise kasama ng US Army. Pero ngayon pa lamang ito magagamit sa sariling drills ng Philippine Army. Gayon din inanunsyo ni Galido na isasagawa ang CATEX Katihan sa Visayas at Mindanao sa unang pagkakataon bilang paghahanda sa pag-mobilize ng puwersa sakaling kailanganin. Una nang sinabi ni Army spokesman Colonel Louis de Maala na magkakaroon ng makatotohanang wartime simulation sa ikalawang edisyon ng CATEX Katihan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat Oy, para Edniel, sa DCRH. ano nga sabi ng Navy, ng Coast Guard dun sa mga namataang warship ng China sa karagatan ng Camarines Norte? Lakay, tinanong agad natin yan sa AFP at sa Philippine Navy at hanggang sa mga oras na yung ang sagot pa lamang ay check daw at ipatatanong sa ground. Of course, kailangan Lakay i-verify kung plan vessels yan at saka kung gaano kalayo yung circumstances ba, kung paano siya nakita. Kung ito ba isalig doon sa freedom of navigation, kung totoo mang plan vessels o kung hindi. Yan ay aalamin pa natin Lakay sa AFP. Ayan, ba't pa kasi nililihim? December, January ba yun? Matagal-tagal na Lakay. Ang dami na nakita, hinahabol-habol ng mga Coast Guard dyan eh. Ayan, yung mga private ship na may Chinese markings. Tsaka Lakay, matatandaan nung nakaraang buwan, nung Disyembre nga, sa Bicol Waters din nakita. Yan na nga. Drone, di ba? Oo, kaya dapat malinaw agad ditong AFP kung anong nakikita nila doon sa kanilang monitoring line. Ayan, gusto yata ng China magkaroon tayo ng military drill, maritime drill sa
Pacific Ocean. Bandang Bicol. Bago sila pumunta ng Kamaroan, ano? Karamoan. Ha? Karamoan. Karamoan. Ayan. Bago sila mag-beach doon. Gusto mag-beach sa Calaguan. Babalikan ko kayo lakay ko kapag may sagot na AFP, pero tinanong natin agad at waiting sa kanilang assessment dito sa sitwasyon. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Edniel Parosa. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Naku, standby Grace Vera Sansano, ha? Abay, isang batang lalaki po, mga kaibigan, ha? Naatrasan ng sasakyan habang naglalaro. Naku, Diyos ko po, patay, ha? Kaya yung pong, umaatras dyan, lalo yung mga malalaking sasakyan, abay, ingat-ingat po tayo, baka mamaya ay makaatras po tayo ng mga bata o kay sino man. Pero bago natin balikan ang mga reports, sabi nga pala, Raymond, ha? Ano bang handa ni birthday boy Senator Jinggoy Estrada sa Senado, ha? Senator Jinggoy, happy birthday! Ayan. Binabati rin kay ni Mayor Francis Zamora. At Senator JV. Ayan. At siyempre, happy birthday din sa ating kasama rito si Doña Maria Luisa Malu Cabral. Ayan. Ang blowout po niya, mahabigan, invited po kayong lahat sa Sofitel. Ayan. Sarado na. At happy birthday din kay Doktora. Birthday mo pala, Doktora, ha? Ayan, samba ang blowout, Dr. Alan Racho, ha? Dr. Miriam Racho, happy birthday po from Dr. Alan Racho. At binabati ni Mr. and Mrs. Cesar and Baby Lee ng Toyota Alabang. Happy birthday din kay Owe Cruz from Mr. Rolls Royce, Willie Titen. At kay Manang Doris Bigornia. Manang Doris, saan ang blowout mo, ha? Ayan. At happy birthday pa kay Konsehal Father Saldi Fababaer ng Odjongan Romblon. Aba, pwede bang kumandidata sa atin sa Iglesia Filipina Independiente Obispo Maximo Berwolsipulo Joel Porlares? Happy birthday din kay Yusek Reynaldo Mapago. At si June Ligaspi ng DZRH Drama. Ba, birthday pala nito, ha? June Ligaspi, hindi nagpaparamdam. Kay Luisita Tagapia Regasa. At si Most Worshipful, Kuyang Jaltom Rentoy III. Happy birthday. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Balikan natin ating mga reports. Abay, nakumpiska naman ito ng Bureau of Customs ang mga luxury at sports smuggled cars sa isang bodega sa Makati City na nagkakahalaga ng 366 million pesos. Wow! Ayon kay Director Vern Enciso, bakilala ko to, ha? Ng Customs Intelligence and Investigation Service, nakumpiska ang manasabing smuggled cars sa isang warehouse sa JP Rizal, Makati City. Ang mga nakumpiskang mga sports cars, wow, paano kayo maneho ito, Miss Thea, ha? Ferrari Spider, wow. Ano itsura naman ito? Ferrari Superfast, wow. Superfast. BMW, Lexus, Land Rover Defender at McLaren. Wow. Samantala ay kinandado at sinelyuhan ang nasabing bodega at showroom para maimbentaryo ng mga taga-customs ang mga nasabing smuggled cars. Marap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang may-ari ng nasabing bodega o may-ari ng mga nasabing sports cars. Noong nakalipas na linggo ay nakumpiska rin ng mga taga-customs ang mga luxury at sports cars sa Parañaque at Pasay City na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos.
At kinabibilangan din ng Rolls-Royce, Miss Thea, ha? Ferrari, Lamborghini, McLaren at iba pang mamahaling mga sasakyan. Pag ako meron yung lakay, babagalan ko lang. Ganon. Oo, para matitigan ng matagal. O pagka daw sports car sa Miss Thea, bawal ang mabagal, bawal ka sa EDSA. Oo. Kailangan daw mabilis kasi mag-o-overheat daw yan. Ay, talaga ba? Sabi nila. Wala pa, hindi natin malalaman. Laki, wala tayo eh. Ayan na, kaya kung magpaharurot ng mga kotseng, mga sports cars, Ferrari, Lamborghini sa may North Luzon, South Luzon, Skyway. Talagang paspas. Paspas talaga. Nagbabala naman ang Kamara sa mga vlogger at influencers na hindi tumugon sa show cause order para sa hearing ng Tri-Committee sa paglaganap ng fake news sa social media. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, overall chairman ng Tri-Com, posible na silang mapatawan ng contempt order kung hindi pa sila lilitaw sa pagdinig. Binigyan din ni Fernandez na hindi nila ipinagbabawal ang kalayaan sa pamamahayag pero malaki ang kaibahan nito sa pagpapakalat ng fake news. Kabilang sa binigyan ng show cause order ay sina Trixie Cruz Angeles, dating hepe ng Presidential Communications Operations Office, Lorraine Badoy, Jay Sonsa at iba pa. Nakatakdang gawin ang susunod na hearing ng Tri-Committee bukas, Pebrero 18. Samantala, batang lalaki na atrasan ng isang sasakyan patay sa Nueva Ecija. Arrest number 25, Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Lakay, patay nga ang 6 na taong gulang na batang lalaki matapos ang kalunos-lunos na sinapit nito ng maatrasan ng isang van sa bahagi ng poblasyon sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya. Tinangka pa mano ng 46 na taong gulang na driver na hindi muna pinangalanan ng PNP at tumakas. Subalit tinugis ito ng mga tauhan ng pulisya at nasabat din ng mga otoridad. Ayon sa ulat ng Kasibu PNP, umatras ang van na minamaneho nga ng 46 na taong gulang mula sa residente naman ito ng poblasyon sa bayan ng Kasibu. At ito ay nakipagkwentuhan umano sa bahay ng kaibigan. Hindi nito napansin ang biktima na noon ay naglalaro sa daan. At batay pa sa investigasyon, nakaupo umano ang biktima kung kaya't hindi nito napansin at nakitang naiwan pa ang laruan ng biktima na grade 1 pupil sa likod mismo noong sasakyan at dito nga ay naatrasan. Matinding tama sa ulo ang tinamo ng biktima at bagamat na isugot pa ito sa hospital pero idineklarang dead on arrival. Yan ang ating update. Ito, RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago ang balitang showbiz, Miss Thea, batiin ko lang yung mga newly installed officers ng Dapitan Masonic Class number 21. Worshipful Master Jojo Atienza, Senior Warden Emilio Villa, at Junior Warden Luigi Bernos ba ang kanilang guest of honor speaker, Deputy Grand Master Raul Canon Jr. At ganoon din congrats sa mga newly installed officers ng Sultan Harun Al Rashid Lukman Masonic Class number 406, Worshipful Master Clark Villa, Senior Warden Ibrahim Calaw at Junior Warden Richard Baloloy. Sa showbiz, Miss Thea, Bini maglalabas ng bagong EP at South Korean artist J Park kasama sa isang track. Idetalye mo ang ating balitang showbiz, ang Diyosa ng Showbiz, Diyosa Cruzat. Lakay at Miss Thea, nakatakdang maglabas ng bagong extended play o EP ang Nation's Girl Group na Bini ngayong February. At tampok ang kanilang kolaborasyon kasama ang South Korean artist at dating miyembro ng Day6 na si J Park sa isang track. Inanunsyo ng grupo ang good news sa kanilang Grand Believers na The Repeat concert sa Philippine Arena noong Sabado. Habang ibinahagi ni J Park ang balita sa kanyang X account sa pamamagitan ng pag-repost ng anunsyo mula sa Philippine concert ng kolaborasyon niya with Bini para sa kantang Secret.
Sa caption, sinabi ng soccer artist na isang blessing at honor ang naturang collaboration. Sa isang Facebook reel naman ay naglabas ang grupo ng isang teaser para sa EP kung saan sinabi nilang magkakaroon ito ng 6 na kanta. Kabilang na ang kanilang mga naon ng single Net Cherry on Top at Blink Twice. Ayon sa Bini, ilalabas ang EP sa February 27. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzado nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa ng Showbiz, Josa Cruzado. Di ba ang isang sikat na kanta ng ng Bini? Salamin. Ganun ba? Di ba? Tsaka yung Karera Lakay. Akala ko TL ako sa'yo. Diba nga yan, Cinderella Lakay? Cinderella ba yan? Ay, ba yan At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Akala ko ng TL ako sa'yo Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri, at ang favorite ng Chinese Embassy, Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye! Oras sa ganap ng 5:05. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng